Love Serye TV. Looking for my baby's dad. Tunghayan na po natin ang ikasampung bahagi. Carlito anak, huwag naman ang buong bigat mo. Masakit eh. Pagbibigay instruksyon ni Lina sa bata. Nagpapamasahe siya sa paslit. Nagpapapatak sa likod. Palibhasa ay hindi marunong at hindi pa namamasahe. Buong bigat nito ang ipinasa sa kanya. Muntik na yatang madurog ang kanyang kasukasuan. But you said to step on your back. How can I step on your back and hold back my weight? Tita Nanay, I don't have the ability to float, you know. Katwira ni Carlito. Manang-mana ka talaga. Ani Lina. Pilosopong bata. Gayunman ay napangiti siya dahil halata ang effort ni Carlito. Masaya rin siya dahil kanina ibinigyan siya nito ng card na sinasabi ang "You are the best mother in the world." Sino ba naman ang hindi matutuwa? Everything okay? Napabalik ko si Lina nang marinig ang tinig ni Tirso. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka man lang kumatok. Sorry, hinahanap ko kayo sa ibaba. Nandiyan na yung pasalubong ko. Ani Tirso. Tumango si Lina. Pasalubong iyon mula sa Macau kung saan nanggaling ang lalaki. Doon namili ng mga damit pang-abay si Vivian. Merong isa roon para kay Lina. Isa siya sa mga dakilang abay. Bumaba na rin siya patungo sa sala kasamang mag-ama. Nasa couch ang malaking kahon na mayroong tatak ng isang sikat na designer. Try it, ani Tirso. Mamaya na, tugon ni Lina. Hindi siya magpapaka-plastic, lalo na at wala siya sa mood. Isusukat lang niya ang bridesmaid's dress na yon para makatiyak kung kasya sa kanya at wala siyang makukuhang pananabik sa paggawa niyon. Ang gusto niya ay wedding dress, hindi bridesmaid's dress. I thought these shoes will match the dress. Anang lalaki. Niabot kay Lina ang isang paper bag. Iyon ang sinusukat niya. You like it? Thank you. Salamat sa presensya ni Carlito. Kahit paano ay nagawa ni Lina na ikubli ang pagkaatat niyang mapag-isa. Hindi nagtagal at nagpaaram na rin ang binata. Maybe I'll be back later to see you in the dress. Wala sa loob na tumango si Lina. Umalis na si Tirso. Sinabihan ni Lina si Carlito na matulog habang siya ay malamyang inakyat sa silidang kahon ng dress. Isinukat na rin niya iyon at mabilis na hinubad na makitang eksakto yung sukat. Nag-i-email sa kanya si Vivian para itanong kung ano ang size niya. Natural na kasya sa kanya yung dress. Akmang isusuot na uli ni Lina ang house dress nang mapansin niya ang lingerie na padala ni Gerald. Hindi pa niya na isusukat kung kasya iyon sa kanya. Yaman din lamang na nakahubad na siya, isinukat na rin niya ang 3-piece na yon. Corset type iyon, merong garter at stockings na kulay puti. Itinerno niya iyon sa sapatos na regalo ni Tirso. Ang swerte ni Ivan, biglang nasa isip na lang ni Lina habang nakasulyap sa salamin. Dahil sa pagpo-pole dancing ay lalo lumabas ang hubog ng kanyang katawan. Pakiramdam ni Lina ay parang mas tumambok ang kanyang puwet. Komportable siya sa suot. Walang bilbil na nakapapagpahina sa kanyang kumpiyansa. Natagpuan ni Lina ang sariling nakatitig sa posteng ipinakabit niya sa silid para sa kanyang ehersisyo. Bakit hindi? Hindi pa siya nakakapag-ehersisyo na suot ang lingerie pero may unang pagkakataon para sa lahat. Binuksan niya ang music player. Isang sensual na musika ang pumailan lang. Nilapitan ni Lina ang poste. Saka sinipa palayo ang sapatos. Bilang warm-up, inihawak muna ni Lina ang kamay sa poste. Umikot-ikot doon. Ang paa ay nasa sahig pa. Saka siya umarya ng paglambitin. Make love to pole. Naalala ni Lina na wika ng instructor. Ipinikit niya ang mga mata at ikinawit ng binti sa poste. She did her grinding. Inilabas niya ang lahat at kung bakit tila nanunuksong ayaw maalis sa kanyang isip ni Tirso. Kaya hinayaan na lamang niya ang lalaki sa kanyang balintataw. Soon, she found herself imagining the man watching her. Natukso si Lina na isipin ang idea na tutuksuhin niya si Tirso. Ano nga ba ang gagawin niya? Kung nasa harap niya ang binata, ay maglulumandi siyang maigi habang nagpo-pole dancing. Iyon mismo ang kanyang ginawa. Bigay na bigay. Walang alinlangan ng bawat pagliyad. Hanggang sa mapunta na siya sa bandang itaas ng pole at doon ay lumiyad habang nakaangkla ang alak-alakan sa poste.
Saka nagmulat ng mga mata si Lina. Napasigaw at dumaustos pababa. Salamat at naging maagap si Tirso na nasalo siya. Bago nabagok sa sahig ang kanyang ulo. Pasensya na, sambit ni Lina. Pawisan at hindi malaman kung paano tatakpan ang katawan. Nag-e-exercise lang ako. Natural, hindi matatawag na pang-ehersisyo ang linger ng suot ni Lina. Ngunit tila hindi na yun mahalaga sa binata. Dahil hinagka na siya nito sa mga labi. Mainit na mainit, tila uhaw na uhaw. Parang mapupugto ang hininga ni Lina. Hindi niya halos mahawakan kung saan magmumula ang init na biglang bumalot sa kanyang katawan. Saan ba iyon nakasentro? Bakit parang umuusok siya sa bahagi? And all because of Tirso's kiss. God, he was an expert kisser. Hindi pa nagtagal at naging mapangahas sa mga kamay ng lalaki. Nagtungo ang mga iyon sa mga lihim na bahagi ng katawan ni Lina. Mga bahaging matagal niyang pinagkait sa iba. Tirso made this seem so right. Marahil tama ang sinabi noon ng binata na kapag dumating ang pagkakataong iyon, magiging kusa ang lahat. Hindi pilit, hindi nakaplano. Nais din ni Lina na idampi ang kanyang mga palad sa katawan ni Tirso. She dared to pull off his shirt and then she touched his abdomen. Nakagat niya ang ibabang labi sapagkat tila nais niya ang mga kamay na bumaba, tuklasin ng mga bahaging hindi pa niya nakikita. Tila nabasa ni Tirso ang laman ng isip ni Lina sapagkat sinabi ng binata, "Go right ahead, love." And she did. Napasinghap si Lina nang tumambad ang kahubdan ng lalaki. He was gorgeous. Baka mainggit ang mga Diyos ng Griego sa katawan ni Tirso. Magkakahalo ang nadama ni Lina. Mayroong pananabik, kaba, patungkol sa isang bagay na banyaga sa kanya at kasiyahang mula sa kanyang puso. "So shy?" sabi ni Tirso. Hinaplos ang pisngi ni Lina. Saka hinigit ang tali ng horsey na agad bumigay. Nang lumuwag iyon at bumagsak sa sahig, ay inalalay ni Lina ang lalaki na magtungo sa kama. She could not believe she was not covering her blossom while walking, as if she had been doing this all her life. "You are so beautiful," sambit ni Tirso. Inihiga si Lina ng binata sa kama. He started kissing her neck. Nag-apoy yata sa loob ng silid. And then his lips went down to her breast. Mayroong kiliting sumambulat sa kanyang gulugod. The man sat on a toothpick. While kneading the other mound, pakiramdam ni Lina ay papanawa na siya ng malay. Tila pinagsawa ni Tirso ang mga labi sa dibdib ni Lina, hanggang sa bumaba ang mga iyon patungo sa kanyang tiyan. Bawat dampi ng init mula sa mga labi ng binata ay mayroong hatid na sensasyong nakapagpapabaliw kay Lina. She gasped and shifted when she felt his breath on her thighs. "Tirso." "Shh," sambit ng binata. He pulled down her underwear. His breathing was hot and choppy on her skin, while she was barely breathing, excited and yet terrified, until his tongue brushed up her center. Tirso went on, tasting her as if she was made of honey. She felt so luscious, so rich, like honey. Unti-unti may nabuong init sa loob ng katawan ni Lina. It was somewhere below her belly, and it was threatening to erupt, and when it did, she closed her eyes and called out his name. Their bodies joined together. May sakit na nadama si Lina na unti-unti ay nakaya niyang tiisin. Tirso was easing his way inside of her with such gentleness that she wanted to thank him. And then she felt him rubbing her where it mattered. The pain and pleasure merged to form the weirdest, pleasurable sensation she had ever experienced. Soon, she was moving with him, meeting him, letting him know she can take more. Tirso moved faster now, more eagerly until he buried himself inside her to the hilt and embraced her tight. Her blood pounded in her ears, and when she opened her eyes, she saw him looking intently at her. He stroked her cheek and said, "Thank you, my love." Nang magising si Lina ay agad siyang tumingin sa tabi at natagpo ang wala na roon si Tirso. Bumaba ang kaba sa kanyang puso, ngunit agad niyang kinalma ang sarili na makitang 10:00 na ng umaga. Paanong hindi siya mapupuyat, ngayon nagising siya kaninang 4:00, nagising din si Tirso. Nagkatitigan sila at parang may pinag-usapang naglingkisan na. Natutop ni Lina ang noo nang maunawa na nagawa niyang kasalanan kay Ivan. Pero sino ba talaga ang niloloko nilang dalawa? Halos hindi na sila nagkikita at huli niyang nakausap ang lalaki may 1 buwan na ang nakararaan at saglit lamang iyon.
Parang obligasyong pangungumusta lang sa isa't isa. Ngunit ang nagawa niyang ito ay nauunawaan ni Lina na hindi kayang dalhin ng kanyang konsensya. Agad niyang tinawagan si Ivan. Ivan, kamusta? May ginagawa ko, Lina. Pero tatawagan kita mamaya, sagot ng lalaki. May importante akong sasabihin sa'yo. Ganun ba? Saglit lang. Narinig ni Lina na nagbigay instruksyon si Ivan sa kung sinong tauhan saka sinabi sa kanya. Hello? Seryosong-seryoso si Lina magsalita. Bahagyang naluluha dahil sa pagkakonsensya. Ivan, may problema tayo. Ilang saglit bago nakatugon ang lalaki. Sino nagsasabi sa'yo? Napakunot noo si Lina. Natigilan. Ang mga luha niya nagbabantang pumatak kanina ay biglang umatras. Ano sinasabi ni Ivan? Sa halip na itanong iyon, ay nagpa siya sang sumakay sa takbo ng usapan. Sino sa palagay mo? Bumuntong hininga si Ivan. Hindi ko inakala makakarating sa'yo, Lina. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ang sabi niya sa akin, pababayaan niya akong magsabi sa'yo. Pero parang galit talaga kaya siguro siya na yung nagsabi. Lina, hiyang-hiya ako sa'yo. Maniwala ka sanang hindi ko sinasadya ang pangyayari. Nakainom ako. Lumapit siya. Hindi ko inaasahan na may mabubuo. Anak ng tipaklong. Tuluyan ang umatras sa mga luha ni Lina at biglang umalsa ang kanyang galit para lamang mapahiya ng maunawaang wala siyang karapatang makadama ng ganoon. Ano ang karapatan niyang magalit samantala nagkasala rin siya sa nobyo? Ang kapal naman ng mukha kung magagalit siya kay Ivan. Nagkataon lang na nauna ito sa kanya, pero ganun din naman ang ginawa niya rito. Nagtaksil din siya. Quits na sila. Lina, pukaw ni Ivan kapag daka. Lina, magsalita ka naman. Sigawan mo ako, murahin mo ako, pero please, magsalita ka. Napabuntong hininga si Lina. Mahaba, puno ng magkakapatong na emosyon. Iritasyon na kung hindi inakala ni Lina na alam niya na ang lahat, ay marahil hindi dito sinabi. Alwa ng kalooban dahil hindi na siya mahihirapan, at kalayaan na noon lang niya natuklasang matagal na pala niyang inaabatan. Mukha pala siyang tanga. Sa hinabahaba ng panahon, naghihintay lang siya at ngayon dumating na, parang gumaan ang kanyang kalooban. Ivan, pinapatawad na kita. Pero alam mo naman siguro ang ibig nitong sabihin. Panagutan mo ang anak mo. Wala na rin tayo. Sorry, Lina. Pasensya ka na. Nagsisisi ako. Sising-sisi ako, Lina. Pero tao lang ako. Lalaki lang akong nakalimot. Natukso si Lina na ilihim na lamang ang nagawang kasalanan. Ngunit natuklasan niyang hindi niya pala kaya. Hindi patas. Natagpuan niya ang sariling sinasabi sa lalaki. Ivan, ang totoo, nagkasala rin ako sa'yo. Ngayon lang, nagtaksil din ako. Napakahabang patlang ang sumunod hanggang sa hindi na nakatiis si Lina. Kagatlabing tanong niya, Ivan, naririnig mo ba ako? Nalulungkot ako, Lina. Ang tagal natin pero nauwi sa ganito. Ginawa mo ba yan dahil nabalitaan mo yung ginawa ko? Kung ganon, pasensya ka na. Huwag mo nang isipin yon. Nagkasala ako ganoon rin. Tapos na lang natin to. Ivan, total parang wala namang mangyayari sa atin. Wala nang naging pagtutol ang lalaki at dapat lang naman. Wala ring sasabihin pa si Lina kay Ivan. Ngunit marami siyang sasabihin kay Tirso. Kaya hinanap na niya ang lalaki pagkatapos niyang maligo. Nakasara ang mahiwagang pinto sa salas. Si Carlito ay tiyak na naihatid na ng school service. Kumatok si Lina sa bahay ni Tirso at ang tagalinis na nagbukas niyon. Sinabing umalis si Tirso nang masundo si Carlito ng service. Naiwan si Lina na nanlalata. Bakit umalis si Tirso nang hindi man lamang nagpapaalam at hindi man lamang sila nagkausap ng matino? Binaha ng kaba ang kanyang dibdib at wala siyang ibang magawa kundi ang maghintay. Hindi maaaring sa telepono lang sila mag-usap. Nais ni Lina na makita ang bawat galaw ng mukha ni Tirso, ng mga labi nito, ng mga kamay, habang pinag-uusapan nila kung ano ang namamagitan sa kanila. Nakauwi si Carlito bandang 5:00 ng hapon. Wala pa rin si Tirso. Lumipas ang hapunan natapos ang primetime news at late night news. Wala pa rin si Tirso. Pasado 12:00 nang marinig ni Lina sa sasakyan na lalaki na pumasok sa gate. Nakiramdam siya. Tinapat ang tenga sa mahiwagang pinto. Nakarinig siya ng kaluskos mula sa kabila at kumatok na siya. Bumukas iyon makaraan ng ilang sandali. Nagtama ang mga mata nila ni Tirso.
Magkakasunod ang naging paglunok ni Lina. Hindi niya mabasa ang nakasulat sa mukha ng binata. Pwede ba tayong mag-usap? Kapag ay tanong ni Lina. Okay. Maingat ang salita ni Tirso. Tila tinatansya ang sitwasyon. Tumuloy ang binata sa bahay ni Lina. Pumwesto sa one-seater na makapwesto na siya sa sofa. Malayo ang nangyayaring ito sa paglalapit nila na nagdaang gabi. Matagal ang katahimikan ng namayani hanggang sa hindi nakatiis si Lina at tinanong ang lalaki. Wala ka bang sasabihin? Bumuntong hininga si Tirso. I shouldn't have and I'm sorry. It will never happen again. Halos matulala si Lina. Ganun lang? Mangangako ang lalaki na hindi na uli mangyayari ang lahat at inaasahan din itong matatapos na iyon doon. Natatango siya at lulunukin ng ganoon ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Diretsang tanong ni Lina. Paano tayo? May nangyari at kailangan kong tanggapin ang sorry mo at maniwala sa pangako mong wala nang mangyayari? Wala na talagang mangyayari. I will be getting married very soon, Lina. You know that. We both know that. Sumambulat ang galit ni Lina. So ganon. Pinasok mo ako sa kwarto ko, may nangyari at pagkatapos goodbye? Wow ha? Hinihingal siya sa galit. Hindi niya alam kung ano ang inaasahan niya kanina. Ngunit tiyak niyang hindi ito. Hindi ito. Ikaw alam mo na, kumunot ang noo ni Tirso. What? Ikaw ang first. Singhal ni Lina sabay tayo. Paano na mapapangasawa ko? Kailangan mo akong panagutan. Ang kapal na mukha mo. It takes two to tango, Lina. Wika ni Tirso. Ganon. So parang ako pa ngayon ang nagde-demand. Kung ginusto ko rin nga naman. Sino ba ang pumasok sa kwarto ko? Sino ba ang biglang nang halik? You know, I was coming back. You didn't close that door. Itinuro ni Tirso ang mahiwagang pinto. And why the hell did you take off your clothes when you know I was coming back? You practically gave me a lap dance. Parang uusok ang ilong ni Lina sa ngit-ngit. Hindi ko alam na babalik ka. I told you I was coming back and you didn't lock the door. Alam ng langit, walang muwang si Lina na hindi niya nailak yung mahiwagang pinto. So nang lumabas ngayon, inaakit kita. Well, didn't you? Ang kapal ng mukha mo. Listen, it was your fault, not mine alone. We're adults. Let's deal with this logically. I am getting married. You have a boyfriend. We can forget what happened. Halos mapanganga si Lina sa suhestyon ni Tirso. Hindi yun matanggap ng kanyang puso. Itinuro niya ang mahiwagang pinto. Lumabas ka na. Lumabas ka na bago tuloy ang magdilim yung paningin ko, Tirso. I'm sorry. Lumabas ka na. Bulyaw ni Lina. Tila marami pang nais sabihin si Tirso, ngunit humakbang na patungo sa mahiwagang pinto. Ibinagsak iyon ni Lina pasara at napasandal doon. Mabilis ang tibok ng puso. Ngit-ngit na ngit-ngit. Umaalingaw-ngaw sa isip niya ang madalas sabihin noon sa kanya ng ina. Kung nasa katwiran ka, ipaglaban mo hanggang kamatayan. Pwes, ipaglalaban ni Lina ang kanyang karapatan. Mamili si Tirso, ang huwag siyang panagutan at lalayo na sila ng bahay ni Carlito. O ang panagutan siya at mamuhay silang tatlo bilang isang totoong pamilya. Simple lang at nasa katwiran.